Magandang araw o gabi po. Ako po si Francis at nais kong ibahagi ang nangyaring karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan. At nangyari ito noong mga taong 1989 nung wala pang masyadong ilaw sa mga liblib na probinsya at napakadilim ng mga kalsada paglagpas mo sa bayan. Ang kwentong ito ay tungkol sa biyahe namin ng asawa kong si Melba papunta sa probinsya nila sa bandang Santa Fe. Isang liblib na mapuno pang lugar noon. Dito ko natuklasan na ang mga biyanan ko, lalo na ang ina niya, ay hindi lang basta masungit at matapobre. May lahi din pala silang aswang. Francis, kailangan talaga nating umuwi. Masyado nang matagal mula nung huli nating dalaw sa kanila. Sabi ni Melba habang nag-iimpake siya ng ilang damit na lumang traveling bag. Sagot ko naman, "Oo naman Melbs, pero sigurado ka bang okay lang sila sa akin? Alam mo namang hindi ako ganoon ka-welcome sa pagkausap sa kanila." Tumigil siya sa pag-impake at tinignan ako. Huwag mong pansinin si Mama. Yun lang talaga ang ugali niya. Si Papa okay naman sa'yo. Pero sa loob-loob ko, hindi ang pagiging masungit ng biyanan ko ang problema. May kakaiba sa mga kilos nila na hindi ko mapaliwanag. Nakita ko na rin yun noong unang bisita namin 2 taon ang nakalipas. Para bang may mga tingin sila na malamig, parang sinusukat ka mula ulo hanggang paa. Lalo na ang nanay niya na si Remedios, nakilala sa buong barangay bilang suplada, misteryosa at halos hindi lumalabas tuwing araw. Pero dahil ayoko makasagutan si Melba, pumayag ako. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumiyahe na kami. Sumama sa amin si Nathan, ang pinsan ni Melba, na palaging napapabalita ng mga kakaibang nangyayari sa kanilang probinsya. Kasunod niya si Wilma, na palaging kinakausap ni Melba para maaliw siya sa mahabang biyahe. Mag-alas 11 pa lang ng umaga nang makaalis kami. Sumakay kami ng lumang jeepney na biyaheng papuntang Santa Fe. Hindi pa uso ang mga aircon van noon, kaya ang jeep ang tanging sasakyan ng lahat ng naglalakbay papasok ng liblib na lugar. Tahimik ang paligid habang tumatakbo ang jeep. Paminsan-minsan, may nadaraan ang mga puno ng akasya na animoy mga higanting nakayuko. Pinagmamasdan kami habang tumaraan. Puro lupa pa ang daan at halos umaalog ang kaluluwa ko sa bawat lubak na nadadaanan namin. Kuya Francis, pagdating natin sa baryo, huwag kang masyado magpakita ng takot ha. Bulong ni Nathan. Bakit naman ako matatakot? Uuwi lang naman tayo. Nagkatinginan sila Nathan at Wilma. At sabi ni Wilma, Hindi sa tinatakot ka namin. Pero may mga gabi talaga dito sa amin na alam mo na, may mga aswang na gumagala. Napangiti ako ng pilit. Mga kwento lang yan. May mga naririnig din ako pero Hindi kwento ang sinasabi namin. putol ni Nathan sa aking sasabihin pa sana. Totoo sila at kadalasan nagiging aktibo sila pag may bisitang tagalungsod. Doon ako biglang kinilabutan. Hindi ko alam kung nagbibiro siya o hindi, pero seryoso ang tingin nila pareho. Sumingit naman si Melba. Tama na yan, Nathan. Pabayaan nyo na muna makapag-adjust si Francis. Wala namang mangyayari sa atin eh. Nasa bahay naman tayo ni na Mama, mamayang hapon. Tumango si Nathan, pero halata pa rin ang kaba sa mga mata niya. Alas 5 na ng hapon nang marating namin ang baryo. Hindi pa naman madilim noon, pero ramdam mo na kaagad ang lamig ng hangin. Ang bahay ng biyanan ko ay gawa sa kahoy at pawid, katabi ng 3 malaking puno ng akasya. Sa likod nito ay malawak na palayan at sa di kalayuan ay makikita ang bundok na tinatawag daw nilang Burol ng Hilot. Pagbaba namin, nakita ko kaagad si Remedios na nakaupo sa duyan sa may Teresa. Hindi siya nakangiti. Tulad ng dati, parang nanlalamig ang mga mata niyang nakatitig sa amin. Ma, nandito na po kami. Sabi ni Melba. Hindi siya sumagot,
Tinignan niya lang ako mula ulo hanggang paa. Ilang segundo siyang hindi kumurap. Saka siya nagsalita, mabagal at malamig. Ikaw na naman, sabi niya. Parang nanlaki ang aking sikmura sa pagkabigla. Pero ngumiti ako. Magandang hapon po, Neremedios. Hindi siya ngumiti pabalik. Tumalikod lang at pumasok sa bahay. Lumapit naman si Wilma sa akin at bumulong. Pasensya ka na. Hindi talaga pala kaibigan niyan si Mama eh. Pagdating ng hapunan, sabay-sabay kaming kumain. Tahimik ang lahat. Si Tatay Berto, ang ama ni Melba, ang tanging nangunguna sa kwentuhan. Francis, bukas pwede tayo pumunta sa palayan. Wala namang masyadong gagawin dito ngayon. Ngumiti ako sa kanya. Sige po, Tay. Si Nay Remedios naman ay hindi man lang lumingon. Ang lakas ng pakiramdam ko na ayaw niya sa akin. Pero hindi ko alam kung bakit. Matapos maghapunan, naglabas siya ng isang mangkok na parang may lamang tinadtad na karne. Melba, dalhin mo itong pagkain sa likod. Iwan mo na sa mesa doon. Tumingin ako sa mangkok. Mukhang karne pero hindi ko mawari kung baboy o manok. Anay, ano po to? Tanong ni Melba. Isang ulam para sa bisita natin. Sagot ni Nanay Remedios. Hindi ko alam kung sinong bisita ang tinutukoy niya. Lumapit sa akin si Nathan at bumulong ng sobrang hina. Hindi tawang bisita nilang yun, sabi niya. Pagsapit ng alas 10, nagpasya na kaming matulog. Sa sala kami pinatulog. Ako sa papag, si Nathan sa sahig gamit ang banig. Tahimik ang bahay, tanging huni ng kuliglig ang maririnig sa labas. Pero bandang alas 11, may narinig kaming mahina pero malinaw. Isang tunog ng langit-ngit at pagkatok-katok. Gumising si Nathan at tinignan ako. Kuya Francis, gising ka? Oo, narinig mo rin ba? Oo eh. Huwag kang kikilos. Huwag kang magsasalita. Nagtataka ako sa sinabi niya. Teka, bakit naman? Lumapit siya sa akin at bumulong ng aswang yan. Nanlamig ang buong katawan ko. Maya-maya pa, may narinig kaming parang kukuna humahagod sa may bubunga. Tinignan ko si Nathan. Kinagat niya ang labi niya at sabi niyang, Kuya, huwag kang titingala. Kahit ano pang marinig mo ha. Baka makita niya tayo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko at bigla may bumagsak na mabigat sa may bubunga. Malakas, parang may tumalon mula sa puno. Nagulat kami pareho at mula sa labas may boses kaming narinig, boses babae. Mababa, paos at galit. Remedios, buksan mo ang pinto. Narinig namin bumaba sa kwarto si Nay Remedios. Mabagal lang yapag niya. Hindi namin siya nakikita pero ramdam namin papunta siya sa pinto. Nathan, sino yon? Tanong ko. Umiling siya. Hindi ko alam ang pangalan pero hindi yan tao, kuya. Nanginig ako sa sinabi ni Nathan. Sa may kusina, narinig naming tumigil si Nanay Remedios saka siya nagsalita. Mamaya ka na. May bisita kami. Hindi ka pwedeng lumapit ngayon. Sumagot ang boses mula sa labas. Amoy ko siya, Remedios. Amoy na amoy ko ang dugo niya. Sabi nito. Ako yun ha. Ako ang tinutukoy nila. Nagpigil ako ng hininga. Parang biglang nanigas ang mga paa ko sa takot. Si Nanay Remedios sumagot ulit. Umuwi ka na. Pero ang boses niya sa labas ay biglang lumakas. Halos parang nagiging hayop. Sumagot naman ang kausap niya. Gutom ako. Gutom ako. At doon nagsimulang manginig ang buong dingding ng bahay. Nanlaki ang mga mata ko nang marinig kong binuksan ni Nanay Remedios ang bintana. Hindi ang pinto ang pagbukas niya. Nakarinig kami ng paggapang parang may gumagapang na mabigat. Papasok yun ng bahay. Sabi ni Nathan, Kuya, huwag kang lilingon. Huwag kang titingin. Pero hindi ko nakontrol ang sarili ko. Dahan-dahan akong tumingin sa may kusina. At doon ko nakita ang mga kuko. Mahahaba,
Nangingitim, parang kuko ng paniki pero mas makapal. Dumungaw sa bintana ang isang mukhang hindi tao. Babae pero mahaba ang dila, halos kulay uling ang balat at pulang-pula ang mata. Tumingin siya ng diretso sa akin at ngumiti. Napamura ko ng mahina. Halos pabulong na lang talaga. Francis! Sigaw ni Melba mula sa kwarto. Narinig niya ang kaluskos. Tumakbo siya papunta sa sala. Nakita niya akong nakatingin. Francis, huwag kang titingin. Sigaw niya. Pero huli na. Ang nilalang sa bintana ay nakanganga na. Kita ko ang matatalas niyang ngipin. Parang pangil ng aso pero doble ang haba. Lumapit si Melba at hinila ko palayo. Si Nanay Remedios naman ay sumigaw. Umalis ka na. Hindi ka pwedeng pumasok dito. Nagalit ang nilalang at biglang pumailan lang ang isang mahabang hagisbis sa huni. Parang sigaw ng batang nahihila sa gubat. Humaba pa ang nakakatindig balahibong huni mula sa labas. Parang mahaba at pigil na sigaw na hindi mo alam kung tao ba o hayop ang pinanggagalingan. Niyakap ako ni Melba at hinila palayo sa bintana. Si Nathan naman ay mabilis na kumuha ng kahoy mula sa tabi ng papag para inaasahan niya na talagang susubok na pumasok ang nilalang. Sa may kusina, nakita kong biglang umatras ang nilalang. Bumigwas siya pabalik sa dilim, pero hindi siya tuluyang nawala. Ramdam namin na nasa paligid pa rin siya. Tumayo si Nanay Remedios sa may bintana. Huminga ng malalim at marahan niyang isinara ang kahoy na takip. Babalik pa yan. Hindi pa tapos yan. Mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung para iyon sa amin o sa sarili niya. Pero dama ko ang tensyon sa boses niya. Tumingin siya kay Melba at pagkatapos ay sa akin. Hindi ako makagalaw. Nanginginig pa rin ang duod ko. Lumapit si Nathan kay Remedios. Tita, bakit nandito na naman yung nilalang na yon? Hindi ba dapat nasa kabilang baryo yan lumilitaw? Hindi agad sumagot si Nanay Remedios. Pumikit siya para bang may iniisip na malalim. Saka siya nagsalita, mababa ang tono. Sumusunod siya sa dugo. May naamoy siyang bago. Sabi ni Nanay Remedios. At alam kong ako ang tinutukoy niya. Pinaupo kami ni Melba sa sala. Tahimik ang buong bahay. Pero ramdam namin ang ingay ng mga kuliglig at hampas ng hangin sa labas. Parang mas malamig ang gabi habang tumatagal. Francis, okay ka lang ba? Tanong ni Melba. Tumango ako pero halata ang panginginig ng kamay ko. Melbs, ano ba talaga yun? Bakit parang kilala ni... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang magsalita ulit ang aking kausap na si Nanay Remedios. Hindi mo na kailangan malaman ng lahat. Basta sundin nyo na lang ang sasabihin ka. Hindi ko alam kung matatakot o magagalit ako. Pero hindi ako makapagsalita dahil mas nangingibabaw ang kaba sa dibdib ko. Umupo si Wilma sa tabi ni Nathan. Nagmula at halatang hindi mapakali. Si Mama kasi, madalas niyang kausap yung nilalang na yon, lalo na pag may dumarating na hindi taga rito. Sabi ni Wilma. Nanlaki ang mata ko. Kausap? Tumango si Wilma. Oo, hindi mo lang naririnig dati kasi hindi ka pa nakakadama ng panganib dito. Pero Francis, hindi ordinaryo ang baryo namin. Simula pa noon, may kasunduan na rito. Agad bumulaslas si Nathan. Wilma, huwag ka masyadong magsalita. Bakit Nathan? May karapatan si Francis na malaman ng panganib. Sabi ni Melba. Delikado kung mali ang masabi natin eh. Sabi naman ni Nathan. Dito tumikhim si Nanay Remedios. Sapat na yan. Ako na ang magsasalita. Tumahimik kaming lahat. Umupo si Nanay Remedios sa harapan namin. Ang liwanag lamang na nagmumula sa gasera ang nagsisilbing ilaw sa may sala. Kaya halatang halata
ang bakas ng edad sa mukha niya, pati ang matatalim niyang mata na tila nakasilip ng hindi nakikita ng karaniwang mata ng tao. Bago pa kayo ipanganak, may nilalang na tumingin-tingin sa baryo na ito. Hindi namin alam kung paano nagsimula, pero matagal na kaming may kasunduan. Napalunok ako. Anong klaseng kasunduan? Tumingin siya sa akin. Hindi galit, hindi rin mabait. Parang sinusuri lang niya kung handa na ba akong marinig ang katotohanan. Mula noon, kapag may dumadalaw na hindi taga rito, hindi dapat lumapit sa kanila ang nilalang. Basta may konting pagkain kami na hinanda tuwing gabi. Yung nasa may mangkok kanina? Tanong ko naman. Tumango siya. Pero ngayong gabi, masyadong maaga siyang dumating at masyado siyang gutom. Dagdag pa nito. Bakit naman siya masyadong gutom? Tanong ni Nathan. Dahil may kakaiba sa amoy ng dugo ng bisita natin ngayon. Napatingin silang lahat sa akin. Ano naman ang meron sa dugo ko? Tanong ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ko pa alam, pero hindi ito normal. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero ramdam kong hindi iyon biro. Bago pa kami makapag-usap-usap pa, biglang may malakas na lagapak sa may bubunga. Napatayo kaming lahat. Yun na naman siya, sabi ni Nathan. Nagsimulang gumapang ang ingay sa bubunga, mas mabigat kaysa kanina. Parang may gumagalaw na hayop na mabigat. Tunog na halos sumisira sa lumang kahoy. Francis, dito ka. Sabi ni Melba. Hinila niya ako palapit sa kanya. Si Nanay Remedios ay lumapit sa altar sa gilid ng sala. Kumuha siyang na maliit na bote na parang may langis. Wilma, sindihan mo ang isa pang gasera. Utos niya. Agad tumalima si Wilma. Nanginginig pa ang kamay. Sa labas naman may narinig kaming mababang tawa. Boses babae, matinis, parang natutuwa. Remedios, ayoko ng pagkain mo, gusto ko siya. Sabi nito. Hindi ko kinaya at napasabunot ako sa aking buhok. Melba, bakit ako? Bakit ako ang gusto niya? Hindi sumagot si Melba, pero mahigpit niya akong hinawakan. Makalipas ang ilang segundo, huminto ang ingay sa may bubong. Tahimik, sobrang tahimik. Para bang naghihintay ang lahat ng bagay sa paligid. Tapos sunod-sunod na pagkalabog. 3 beses mabagal. Wala ni isa ang gumalaw. Umalingaw-ngaw ang boses niya. Francis, naririnig mo ba ako? Nanlamig ang dugo ko. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang pangalan ko. Lumapit si Nanay Remedios sa pinto at sumigaw. Humayo ka! Hindi ka pwedeng pumasok sa bahay na to! Sumagot ang nilalang, mas galit. May karapatan ako. May kasunduan tayo. Walang kasunduan kung buhay ng tao ang kukunin mo. Sagot ni Nanay Remedios at biglang may malakas na kalabog sa pinto. Para bang sinipa ito ng ubod ng lakas. Napatras kaming lahat. Tumingin si Nanay Remedios sa amin. Hindi ito titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Sabi ni Nanay Remedios. Yan ang gagawin natin? Tanong ko. Kailangan nating umalis bago sumikat ang araw. Hindi ligtas ang bahay na ito ngayong gabi. Agad na kinuha ni Nathan ang lamp. Sa gilid ng sala, si Wilma ay nag-impake ng mga kumot at tubig. Si Melba naman ay tinulungan akong tumayo at binigyan ako ng makapal na jacket kahit hindi naman malamig ang panahon. Bakit kailangang umalis? Tanong ko. Dahil hindi mo kilala ang nilalang na yun at hindi kanya tatantanan. Sagot ni Melba. Tinignan ko si Nanay Remedios. Nay, baka naman kaya niyong kausapin. Sabi ninyo may kasunduan. Umiling si Nanay Remedios na mabagal. Hindi na siya sumusunod sa kasunduan ngayon. At kapag ganito ang gabi, pag bilog ang buwan, mas malakas sila. Wala akong laban sa kanya. Kung pipilitin na kumuha ng dugo,
Napalunok ako. Sa labas naman, narinig naming lumibot ang nilalang. Minsan may kaluskos, minsan may halakhak, minsan parang kumakanta ng himig na hindi mo mawari kung pampatulog o panagwagan sa kamatayan. Kapag binuksan natin ang pinto, walang lilingon, walang magsasalita. Kailangan mabilis tayo. Sabi ni Nathan. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Sa lumang kubo ni Mang Ilyas sa may kabilang pampang, hindi sila nakakapasok doon. Bawal sa kanila ang lugar na iyon. Sabi naman ni Nanay Remedios. Bakit bawal? Hindi sumagot si Nanay Remedios at doon ko lalo naramdaman na may mas malalim pa pala na lihim ang pamilyang ito kaysa sa inaamin nila. Tumayo si Nanay Remedios sa harap ng pinto. Hawak niya ang bote ng langis. Tinapik niya ako sa balikat at bumulong. Francis, kapag may nakita kang anino o narinig mo tinawag ka, huwag kang titingin kahit ano pang sabihin niya. Tumango ako kahit ang lalamunan ko ay parang naglalaway sa takot. Handa na ba kayo? Tanong ni Nanay Remedios. Tumango si Nathan, Wilma at Melba at mahigpit ang hawak sa kamay ko nito. At habang hinahawakan ni Nanay Remedios ang tarangka ng pinto, narinig namin ang boses ng nilalang. Sobrang lapit. Halos nasa tapat lang namin. Handa na rin ako. At pagkatapos ay tumawa siya. Isang mahabang tawang parang mula sa hukay. Hinawakan na ni Nanay Remedios ang tarangka. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto habang hawak ang bote ng langis. Ramdam kong bumilis ang tibok ng puso ko. Si Melba ay mahigpit pa rin ang kapit sa kamay ko. At si Nathan ay nakahanda ng hawak ng kahoy na parang isang sandata. Si Wilma naman nasa likod naming tatlo, bitbit ang maliit niyang bag. Pagbukas ng pinto, bumungad sa amin ang malamlam na liwanag ng buwan at ang maitim na silhwete ng mga puno sa paligid. Wala kaming nakitang nilalang, wala rin kaming narinig, pero ramdam naming may nanonood sa amin. Lumakad lang, walang lilingon, sabi ni Nanay Remedios. Malamig ang hangin, pero mas malamig ang pakiramdam ko sa baybatok. Para bang may sumusunod. Habang naglalakad kami papunta sa likod ng bahay, biglang sumipol ang hangin. Kasunod noon ay may marahang halakhak na mula sa puno ng mangga. Hindi kami tumigil, mas binilisan pa namin ang hakbang. Dire-diretso lang, malapit na tayo sa likod ng bahay, sabi ni Nathan. Pagdating namin sa likuran, nakita ko ang makitid na daan ang dinadaanan daw nila kapag kinakailangan nila na pumunta kay Mang Ilyas. Makitid ang daan pero puro damo at mga ugat ng puno. Tila walang tao doon sa tagal ng panahon. Dito tayo dadaan? Oo, walang ibang ruta eh. Nagsimula kaming bumaba sa medyo madulas na hagdan na lupa. Pero bago pa kami makalayo, may biglang bumulong mula sa kadiliman. Napakalapit sa tenga ko. Tinawag nito ang aking pangalan. Napatigil ako ng bahagya. Parang may malamig na hangin na dumampi sa aking lieg. Pero agad akong hinila ni Melba. "Huwag kang hihinto," sabi niya. Hindi ako lumingon. Hindi ako tumingin. Pero alam ko, nasa likod lang namin siya. Habang naglalakad kami, mas lumalim ang dilim. Hindi man lang sumasayad ang liwanag ng buwan sa daanan namin dahil natatakpan ito ng mga sanga ng puno. Minsan may kaluskos sa kaliwa, minsan sa may kanan, pero mas hindi kami tumigil. Nang bigla, may bumulong muli. "Melba, bakit siya?" Wika nito. Napaigpit ng gusto ng hawak si Melba sa akin. Halos mapiga niya ang braso ko. Nay, bakit siya kinakausap ng nilalang? Tawag ni Melba kay Nanay Remedios. Wala nang sagot-sagot. Lakasan niyo ang loob ninyo, sagot ni Nanay Remedios. Pero hindi ko napigilang magsalita. "Ano bang meron sa dugo ko? Bakit ako ang hinahanap ninyo? O nila?"
Tumigil saglit si Nanay Remedios at tumingin ako. Kahit sa dilim, ramdam kong seryoso ang tingin niya. Francis, may lahing hindi mo alam na dala mo. Hindi ka tinatakot pero matagal nang alam ng mga kagaya niya na may kakaiba sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin dahil agad na may malakas na paglagabog na narinig namin mula sa ibabaw ng mga puno. Napatingala kami. Sa tuktok ng isang malaking puno, may aninong gumagalaw. Mahaba ang buhok. Ang mga kamay ay nakasabit sa tenga na parang paniki. At ang mga mata, kulay pula. Hindi namin nakita ang buong itsura niya, pero sapat na ang korte ng katawan niya para kilalanin iyon. Babae ngunit hindi tao. Bilisan ninyo! Sigaw ni Nathan. Naglakad kami ng mas mabilis. Halos tumatakbo na. Narinig namin ang tunog ng mga sanga na nagbibitakan sa lakas ng paggalaw ng nilalang sa ibabaw namin. Para siyang sumusunod sa amin mula sa taas. Hindi na ako nagtataka kung bakit ayaw nilang umuwi ka dito. Bulong ni Wilma sa likod namin. Hindi ligtas para sa'yo, Francis. Pagkalipas ng ilang minuto, bumungad sa amin ang ilog. Maliit lang ito pero kailangan naming tawirin. Sa kabilang pampanga, naroon ang kubo ni Mang Ilyas. Malapit na tayo, sabi ni Nathan. Nakatayo kami sa gilid ng tubig nang biglang huminto si Nanay Remedios. Tumingin siya sa paligid. Para bang may nararamdaman siya na hindi namin nakikita. Hindi siya bababa sa tubig, pero pwede siyang tumingin mula sa taas. Wika niya. Nagkatinginan kami. Tumawid na kayo. Ako ang huling tatawid. Utos ni Nanay Remedios. Unang tumawid si Nathan pagkatapos si Wilma. Ako naman ang kasunod. Si Melba naman nasa likod ko. Pero habang nasa gitna na kami ng ilog, biglang may nalaglag na malaking bagay mula sa taas. Tumilapon ng tubig pataas. Francis! Sigaw ni Melba. Halos mawala ako sa balanse sa lakas ng bagsak. At mula sa likod namin, may boses na umalingaw-ngaw. Galit na galit. Hindi ka makakatakas! Francis, huwag kang titingin! Sigaw ni Nanay Remedios. At doon ko napagtanto, hindi sa taas nang galing ang boses, kundi sa mismong paligid ng ilog. Pagdating namin sa kabilang pampanga, sinalubong kami ng amoy ng tuyong dahon at usok. Maliit lang ang kubo ni Mang Ilyas, lumang kahoy, may bubong na pawid at may mga lumang anting-anting na nakasabit sa labas. Pagdating namin, agad na binuksan ni Nathan ang pinto. Pasok, bilis! Sabi niya. Pumasok kami isa-isa. Ako ang nasa gitna, si Melba ang nakahawak pa rin sa akin. Pagkapasok ni Nanay Remedios, mabilis niyang sinara ang pinto at nilagyan ng kahoy na panangga. Sa wakas nakahinga na ako ng kaunti, pero hindi ibig sabihin nito ligtas na kami. Kasi nang tumingin ako sa bintana, may dalawang pulang mata na nakasilip mula sa dilima. Nagkatinginan sina Melba at Nathan, Wilma at Nanay Remedios, habang patuloy na umiihip ang malamig na hangin mula sa labas ng lumang kusina. Ramdam ni Melba na may gumagalaw sa ilalim ng sahig. Parang may humahaplos na mga huko sa kahoy. Hindi niya na alam kung guni-guni lang ba o talagang may umaaligid sa kanila. Umiling si Nathan, pilit na nagpapakatatag pero halatang kinakabahan. Relax lang, Melba. Baka daga lang yan. Pero napatingin si Wilma sa kanilang tatlo. Halatang may alam pero ayaw sabihin ng diretso. Hindi yun daga. Marahan niyang sinagot at pabulong pa. Hindi na yan humihinto simula pa kagabi. Umbusan si Nanay Remedios palapit sa maliit na mesa sa kamarahang inilapat ang kamay sa ibabaw ng kahoy. Kung ayaw mong tumigil, mamaya ka sa akin. Biglang gumalaw muli ang nasa ilalim. Mas mabilis, mas malakas. Para bang may nagngingit-ngit. Napatras si Melba sa gulat. Nay, ano yan? Sigaw niya.
Ngumiti si Nanay Remedios pero hindi iyon ngiting pampalubag loob. Hayaan nyo yan. Bahagi yan ng bantay ng pamilya. Natutuwa lang yan dahil may bisita. Maya-maya pa, tumahimik ang paligid. Kinabukasan bago pa sumikat ang araw, tahimik na naghanda ang mag-asawa. Hindi na sila kumain, hindi na nagsalita. Si Wilma ang nag-abot ng maliit na telang kulay abo kay Melba. Isabit mo sa bag ninyo. Proteksyon hanggang sa makalayo kayo rito. Pagkalabas nila ng bahay, hindi na lumingon pa. Itong si Francis at Melba, takot siyang makita muli ang nilalang o ang aninong naghihintay sa likod ng mga puno. Tinawag sila ni Nanay Remedios bago tuluyang umakyat sa may jeep. Francis, Lumingon siya kahit ayaw niya. Nakatayo si Remedios sa may pinto ng bahay, hawak ang rosaryo at bote ng langis. iho, kapag narinig mo ulit ang boses niya, huwag kang sasagot. Tumango naman ito. Opo, Nay. Habang lumalayo ang jeep sa bakuran ng pamilya, unti-unting naglaho ang bahay na tanawin. Pero hindi ang kaba. Pagdating nila sa kalsadang may paliko, biglang umihip ang hangin mula sa kakahuyan. Mahina lang pero dala nito ang pamilyar na boses. Napakapit si Melba sa kamay niya. Huwag kang sasagot. At hindi na siya sumagot. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang dumating sila, unti-unting nawala ang hangin hanggang sa tuluyang tumahimik ang paligid. At doon nagtapos ang kanilang biyahe.